Isinagawa na ni Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. ang kauna-unahang command conference kung saan inilatag niya sa mga opisyal ng PNP ang mga naistahakin ng kanyang liderato. Yan ang ulat ni Ryan Lesigas. Kumpleto ang 18 regional directors ng PNP sa kauna-unahang command conference ni Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. Isinagawa ito kaninang umaga sa Campo Crame, 4 na araw matapos umupo sa pwesto. Dito inilatag ni Nartates ang kanyang direktiba sa mga opisyal ng PNP at sa direksyon na naistahakin ng kanyang liderato. Kasama rito ang proactive policing strategies at pagtutok sa integridad ng mga police personnel. Pinatututukan din ng opisyal ang paghahanda sa nalalapit na kauna-unahang parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM. Ayon sa Acting PNP Chief, dapat mabigyan ng mahusay na seguridad, patas at ligtas na halalan katuwang ang Commission on Elections. So, we must improve our police operations. The police operations is, ang ini-employ natin is yung enhanced managing police operations. Okay? So, kailangan natin yun. So, and then, of course, we will improve and or revisit our risk management plan. Risk management plan is to see to it that the community, the vital installations, as well as the international or national activities are being taken care of. Pinasisiguro din nito ang maayos na transition ng mga personnel sa lalawigan ng Sulu kasunod ng paglilipat na nito bilang probinsya ng Region 9 o Zamboanga Peninsula Region. Ayon kay Nartates, mataas ang moral ng buong hari ng PNP sa kabila ng pagpapalit ng liderato. Hindi na pag-usapan ang pagpapatupad ng revamp sa command conference kanina. Samantala, may bago ng unit si dating PNP Chief Police General Nicolas Torre III. Ayon kay PNP Chief PIO Police Brigadier General Randolph Tuanyo, mananatili sa Personnel Holding and Accounting Unit o PHAO si Torre. Pero ano nga ba ang pangunahing responsibilidad ng mga miyembro ng PNP na nasa PHAO? Halimbawa, ng mga nakaraang panahon po, pagka yung mga patrons po tayo, sila po yung mga nagiging elements, sila po yung mga nagiging group commander o battalion commander sa mga parades. At sila po ay nag-duty rin po, kung ito ay Lieutenant Colonel, sila po ay nag-duty rin sa PCC ng mga command duty officer. 4 na araw matapos mapatalsik sa pwesto, nagsalita na si Torre. Sa video na ipinost sa kanyang Facebook account, nagpasalamat ito sa lahat ng nagpaabot ng suporta at naawa sa kanya. Pero ayon sa dating hepe ng pambansang pulisya, hindi siya dapat ang kaawaan, kundi ang milyong-milyong biktima sa kaliwat kanang pagbaha. Kung meron man tayong dapat kaawaan, iyon ay ang milyon-milyon nating mga kababayan na paulit-ulit na nagiging biktima ng palagiang pagbaha. Sila ang tunay na nangangailangan ng tulong at kalinga sa panahon ngayon, sapagkat hindi naman sila ang dapat laging nagdudusa at naghihirap tuwing tagulan. Nilinaw din ni Torre na wala siyang sama ng loob kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at naiintindihan daw niya ang naging desisyon nito. Pulis pa rin naman ako, and I serve and I still continue to serve at the pleasure of the President and our country. Mula dito sa Campo Crame, Ryan Lesigas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.